Ito namang si Representative Elizalde hindi ipatatawag sa investigasyon ng Senado ukol sa maanumalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Lacson. Yan at ilan pang mga balita tinutukan ni Bombo J. Sigalvez. Hindi patatawag o i-issuean ng sabpina ng Senate Blue Ribbon Committee si Ako Bicol Party List Representative Elizalde sa kabila ng mabibigat na aligasyong isiniwalat laban sa kanya hinggil sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sinusunod nila ang interparliamentary courtesy kaya hindi nila direktang imbitahan ng kongresista. Gayunpaman, maaari umunong magboluntaryong dumalo si Ko upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Bukas din ang komite kung nanaisin ni Ko na umarap sa pagdinig para tugunan ng mga paratang ni dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. May interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Sir, kahit ganito na, sir, ganito kasi seryoso yung allegations against kanya. Well, regardless, kasi yan ang tradition dinatnan na namin yan dito. Nangyari yan before sa, I think sa drugs issue, na ako yung chairman ng public order, nag-request si then Congressman Veloso kasi his name was mentioned. So pinibigyan ko and then I gave him first track, nag-manifest. Ganun lang. Pero to compel, to invite, and worse to issue a subpoena, mukhang hindi proper. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, nakadepende kay Ko ang pagdalo sa investigasyon ukol sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Kung tatanggapin niya, ang problema, wala siya rito. I mean, he's out of the country. Hindi na malaman kung wala na rin sa US. So, reports are saying na nasa Europe na rin. Nang matanong naman kung dapat ding imbestigahan si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nabanggit yun ni Curly Vizcaya doon daw sa ledger niya, pero puro mga tao nila, puro ganun. Kaya nga, we want to see the ledger sana. Ay, ibigay yung ledger. So, ibibigay lang daw niya pag may protection na siya. So, we'll see from there. So, baka hindi lang kay Salvi all the way hanggang kay Speaker. Samantala, higit pa sa sinumpang salaysay, may hawak umanong mga dokumento si Alcantara na magpapatunay sa kanyang mga paratang laban kina Senador Joel Villanueva, Senador Jingo Estrada, Representative Zaldico, dating Congressman Mitch Cahayon Uy, at dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon yan kay Lacson. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 23, isinangkot ni Alcantara mga nabanggit na opisyal sa controversial na flood control projects na umano'y may kinalaman sa anomalya, sa pondo at kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi niya alam kung anong klase mga dokumento ang isinumit ni Alcantara sa Department of Justice. When I talked to Secretary Remulla, tinanong ko sa kanya yun sa sideline siya. Merong record na hawak. Hindi ito yung parang say-so na bahala na si Batman. Tinanong ko anong basihan. Meron daw siyang record. Record ledger? I don't know. Noong Martes, inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Cahayon Uy dahil sa indirect bribery at malversation of public funds. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, ang rekomendasyon ay binatay sa mabigat na nilalaman ng affidavit ni Alcantara. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.